So, syempre, yun na eh. Iniwan ka, 2 taon, tapos buntis ka pa that time. Gaano kahirap yun? Sobrang hirap po yung anak ko. Manghihingi po ng kanin sa kapitbahay pag wala kami makain. Kahit tanungin yung marunong, humingi siya ng kanin para upakain niya ako. Ang masasabi ko lang sa kanya, sana magmula nung inabandonan niya kami, maisipan lang niya sana na yung mga anak niya nag-aaral pa rin. Ginagawa ko na lang na ako yung ama't ina. Yung mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang pamilya na napuntahan ng Team Daddy Frankie. Iba't ibang kwento, sari-saring problema. Opo sir, mangarap din po ako kasi gawa ng ibang pamilya po, kumpleto po, pero sa amin, hindi po. Sir, ngayon ko lang po narinig na nagsalita ng seryoso yung anak ko, sir. Sa araw-araw nakakasama ko, sir, pero ngayon ko lang siya narinig na nagsalita, sir, tungkol sa ama niya. Hello, Nay! Nay? Hello po. Kumusta kayo dito, Nay? Ito, sir, hindi okay, kaya tiis lang po. Hindi okay? Bakit hindi okay? Matagal din po ako nagkasakit, sir. Ano pangalan ni Nanay? Norma po, Ilang taon po kayo? 44 po, sir. 44. Ito bahay nyo. Opo. Ba't ang baba? Ang init. Oo. Tiyaga lang po. Ha? Tiyaga na lang po. Ito ako nung hiningi ko pa po ito mga dingding. Ay, hiningi-hingi mo yung? Dingding po na ito sa atin. Kaya ganito, kaya lang. Pasensya na kayo, Nay, ha? Nangumusta lang po kami. Ako po si Daddy Frankie. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Oho. Nagpapalo pa ako sa inyo na marami po ako napapanood. Marami kayo napapanood. Oho. Okay, salamat. Napansin ko lang kasi itong bahay nyo, kaya mangumusta lang ako. Kumusta ang buhay-buhay? Ayos lang po, kahit mahirap kakayanin. May 2 akong anak. 2 anak. Asawa nyo po? Matagal na pong wala. 16 na taon na hindi na kami nagsama. Ay, Hiwalay bakit? po kami. Naghiwalay po kami, may babae. Naghiwalay kayo kasi? May babae po siya. Sa una po niyang, sa akin, una po akong asawa. Tapos nung sinabi ng binan ko na hindi kami legal na mag-asawa kasi wala akong magawa at hindi ako makapunta ng PSA. Nung nalaman ko, legal, ako pala yung legal. Tapos, nang babae siya, yun na po yung nangyari na naghiwalay na kami hanggang sa pinabayaan na po kami ng magpipitong buwan doon na hindi kami alos pa kain ako nagdiskarte nung nasa Caloocan pa po ako. Hanggang sa napauwi na po ako dito. Humingi ako ng pamasahe sa mga kapatid ko. Hanggang sa napalaki ko po sila ng maayos. Ayun po, medyo sabi ko, tiis lang po kaya na mag-aral para makaahon tayo sa hirap, sabi ko po. Paano mo na pag-aaral yung mga anak mo ngayon? Kahit ano pong trabaho, pinapasok ko. Minsan katulong, minsan nagagawa po ako ng bilao. Ilang taon na ba yung anak niyong panganay? 18 na po siya ngayon. Yung pangalawa? Yung pangalawa, 15 po. Sabi mo, ilang taon na kayong hiwalay? 16 years old? 16 na taon po. 16 na taon na Tapos, kayong hiwalay? magdalawang taon pa lang So, po ibig yun. sabihin, nung hiniwalayan ka ng asawa mo, 2 taon pa lang yung anak mo. Opo, yung panganay. Buntis po ako nung umuwi. Umuwi ka dito, buntis. Buntis, 2 taon yung isa mong anak, yung panganay, and then buntis ka nung iniwan ka niya. Oo. Ay, napakahirap nun. Sobrang hirap po. Tapos nung hanggang sa pinagbuntis ko, pinanganak ko, nalumpo ako. Yung anak ko, siya yung nag-iigib kahit mag-4 na taon pa lang yung nag-iigib. Inihila niya yung galon. Pero nagtsatsaga po siya kahit lumpo ako.
Maaga siyang gumigising, hinihilot niya yung mga paa ko para makatayo ako. Bakit ka nalumpo? Dahil po sa pagpapanganak ko doon sa pangalawa. Nung nanganak ka, nalumpo ka. Ilang buwan ka nalumpo? Ano po, matagal po, 4 na buwan, maglilima. Bakit ganun? Ba't ka nalumpo? Naulanan po ako. nung nanganak Nabinat ka. po, nung nanganak ako. Ano sabi ng asawa mo nung... Wala po siyang, pakialam. Kahit nung nagchat-chat kami na humingi kami ng kung wala talaga kami makain. Hindi po siya, hindi po siya nagre-reply yung mga pinsan niya. Hindi rin daw nila pwedeng sabihin matapang daw yung yung pangalang asawa niya ngayon. Magagalit daw pag pinaalam na humingi ako ng sustento. Talagang pinabayaan kayo. Oo. Bakit nasabi mo ikaw ang legal? Kasal ba kayo? Opo, may PSE po ako. Nung nakuha ko sa PSE, doon ko nalaman na kasal kami. Tapos sabi nila, hindi legal yung kasal namin. Nakuha ko, doon ko nalaman na legal ako. Di gumawa ka ng paraan, inakyat mo sa Nagtanong-tanong na rin po ako, kaya lang daw po, matagal na daw po yung nangyari. Kahit matagal na yung kasal, valid pa rin po yun. Yun sana, Kahit ilang taon na yun nakalipas, basta kasal po kayo, mapasimbahan, mapawis, walang expiration yun. Kahit matagal na, pagkasal kayo, kasal kayo. Pwede mo siyang habulin para sa iyong 2 anak. hindi ko na po nagawa yun, walang pera. Sabi nila, doon daw sana po ako magreklamo sa Caloocan. Sabi ko, malayo yun, wala na rin ako pamasahe papunta doon. Oo. Kaya ang inatupag ko na lang po, yung buhayin yung 2 anak ko. So, syempre, yun na iniwan ka 2 taon, tapos buntis ka pa that time, hanggang sa mga naka, nalumpo ka pa. Gaano kahirap yun? Sobrang hirap po yung anak ko. Manghihingi mo ng kanin sa kapitbahay pag wala kami makain. Kahit tanongin yung marunong, humingi siya ng kanin para pagkain niya ako. Tapos yung mga tiyahin ko, minsan binibigyan nila ako ng bigas, yun na lang iluluto ko. Sa likod po dati yung tirahan namin, kaya lang dito na ako napalipat. Sa hirap ng buhay po, tiis lang po hanggang sa lumaki yung mga anak ko, ang ganun, malaki na sila ngayon. Ito, sobra talagang hirap po. Kaya nalaman ng anak ko, tiis lang po, balang araw. Kung dati isang itlog, 3 tayong kakain. Ngayon, tigisa na tayong itlog, sabi niya. So, ibig sabihin yung anak mong panganay, nagtatrabaho na rin ngayon? Naghahanap po. Aalis po sana ngayon magkukuha ng barangay clearance. Maghahanap ng trabaho. Kaya sabi niya, sobrang hirap mo naman. Tapos, mag-aaral na ako sa susunod. Pansamantalang titigil ako, tutulungan ko muna kayo, sabi niya sa akin. Ang sige anak, sabi ko, ikaw bahala, wala ka rin talagang susuporta kahit manghingi tayo sa papang wala silang Ganun na lang daw. ba katigas ang puso ng tatay? Hindi man lang niya nabigyan yung mga anak niya kahit Wala suporta po. lang sa anak? Kahit nung nasa ospital po yung anak ko, nangihingi ako, hindi nila ako pinadalan. Pusang loob ko na lang po na nag-ano sa social worker para mailabas ko yung anak ko sa ospital. Kaya sabi nila, yun lang talaga paraan. Kaya hindi ka naman tinutulungan ng asawa mo, sabi. Opo. Kaya sabi ko, tiyaga lang anak, may awan Diyos. Yes, tama ka na, no? Ganyan Tiyaga talaga ang pag-aasawa, no? Tiyaga lang na, may awan Diyos. Darating tayo na siguro kahit paano makakain tayo ng may sabaw, sabi ko. Ano ba kinakain nyo lagi ngayon? Walang sabaw? May kahit tuyo, kahit ano. Kapitbahay po, hingihan ko ng ulam sa adik ko. So ngayon, nangangatulong ka. Naghahanap din po ako ngayon na nandito lang ako sa bahay ngayon. Pero nangangatulong ako pansamantala. Gaya ng sinabi mo na hindi habang buhay ganton tayo, no? Tsaka sabi ka kasi nila, sa pagpapamilya, minsan talaga, hindi tayo siniswerte. Sa pag-aasawa, minsan hindi siniswerte, pero sa pamilya, may swerte.
Oh, sana ko po. sa anak? Malaking bagay po na swerte ko sa kanila yung kahit anong ihahain mo sa kanila, hindi ko narinig sa kanila na nagreklamo. Oo. Basta pinayuan mo sila lagi, tinuturuan mo sila ng kabutihang asal. Balang araw, kabutihan din ang balik sa'yo, no? Basta pinakain natin yung mga anak natin na galing sa pinagpawisan natin. Sabi nga nila, ang kabutihan hindi magbubunga ng kasamaan. Kaya kung kabutihan na ipinakita mo sa iyong mga anak, paglaki ng mga yan, pagtanda mo, kabutihan din ang balik nila sa iyo. Kahit anong hirap, no? Yung palaging pinapanalangin ko, sir. Yes. At saka dun sa asawa mo na gumawa ng hindi kabutihan sa kanyang mga anak, dahil anak niya yon, si God na lang po ang bahala. Mahirap magsalita, pero lagi lang natin tatandaan, si God po kailanman hindi natutulog. Gaya nga ng sinasabi nila, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin, no? Opo, sir. Okay. Nay, nakabidyo ako. Mapapanood ito ng asawa mo. Ano ang mensahe mo sa kanya? Masasabi ko lang sa kanya, sana magmula nung inabandonan niya kami, maisipan lang niya sana na yung mga anak niya nag-aaral pa rin. Ginagawa ko na lang na ako yung ama't ina. Pero sana man lang magkapagbigay siya kahit kunti sa mga anak niya. Tagal na po na panahon na wala siyang binigay. Kahit noon nga sinasaktan niya ako, pero sabi ko, pasa Diyos ko na lang po lahat. Pasa Diyos ko na lang po lahat. Sabi ko, Diyos ko, kayo na pong bahala sa mga problema hindi ko kaya. Lalo na sa asawa ko na hindi nagbibigay. Pero masakit pa rin po minsan yung anak ko. Minsan pag naisip niya, bakit gano'n, sana magpadala si papa. Wala talaga na, kahit kontakin ko lahat ng mga pinsan niya, wala siyang pisong duling, wala siyang pinapadala, sabi ko. Kaya sabi ng anak ko, ayaan niyo na lang, ma. Diyos na ang bahala sa kanila kung makonsensya si papa sa ating nararanasan ngayon, sabi po ng anak ko. Mahirap ba tumayo bilang ama't ina? Ang hirap po. Sobrang hirap. Naranasan ko po sa paggawa ng bilao, umakyat ng kawayan para manguha lang ng kawayan. Kahit buntis pa po ako noon, umakyat ako ng kawayan para kumuha lang ng gawin bilao. Kaya sobrang hirap po, lalo nung nalumpo ako, wala kami makain. Walang makain talaga. Po, hihingi kami po sa kapitbahay. Kaya yung anak ko, umagang-umaga, dala na yung pinggan, manghihingi po ng makain lang po namin. Gaano kasakit, gaano kahirap makita yung anak natin nanghihingi ng kanin lamig sa kapitbahay. Sobrang sakit po. Tagos po yung nararamdaman ko. Pero ayaw ko na po magtanim ng galit. Pasira sa Diyos ko na lang po. Si Diyos nang balang babalik sa amin ng kung ano yung nararapat sa Kanya. Kaya yung anak ko, sabi ko, yung anak ko, grabe yung paghihirap niya. Hilain niya yung ganun. Magluluto pa yun kahit wala siyang banggatong tag-ulan. Lumpo ako, inihilo niya ako, pero sobra po talaga yung hirap na pinagdaanan namin. Hanggang ngayon po, ganito. Sabi ko, kung dati po yung bahay namin, matutulog na nga lang po kami. Kahit nakatayo ka, mababasa ka. Nabutas-butas yung hiningi ko sa joint ko. Pero ngayon po, nung ganito, ayos na to. Kahit pa paano makatulog tayo, kahit masisilungan lang, kahit butas-butas yung hero, sabi. Laban lang, Nay. Oo. Gaya ng aking sinabi, hindi ka man sinuwerte sa iyong pag-aasawa, sa iyong napili, pero may awa ang Diyos. Baka sa anak siswertihin tayo. Tama yung sinabi mo, huwag ka na magtanim ng galit, bagkos, mag-focus ka na lang sa anak mo.
malakas ka pa naman, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. May awa ang Diyos. Paulit-ulit ng aking sinasabi, hindi ka po pababayaan ng Panginoon. Darating na lang yung panahon, hindi puro iyak. Pagdating ng tamang panahon, iiyak ka na lang sa tuwa dahil sa biyaya na tatanggap o nakakamit ng mga anak mo. Basta lagi mo lang papayuan yung mga anak mo, kailangan may takot sa Diyos. Hindi po ako makapaniwala na dito po kayo napapanood ko lang po kayo sa cellphone. Yung mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang pamilya ang napuntahan ng Team Daddy Frankie. Iba't ibang kwento, sari-saring problema. Pero sa kwentong aking laman, tago sa puso. Ramdam ko yung hirap na dinadanas ni nanay, lalo na kanyang mga anak ay napagkaitan ng pagmamahal ng magulang. No? So mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kapanood ng bidyong ito, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na bubuo ng pamilya. Huwag po sana nating pagsawalang bahala ang ating mga anak. Bigyan sana natin ng halaga ang ating mga anak. Dahil napakahirap maranasan ng mga bata. Gaya ng sinabi ni nanay, umaga pa lang, manghihingi ng kanin ang kanilang anak sa kapitbahay. Gaano nga ba kasakit yung ganon? Mabuti na lang, malakas ang kapit ni nanay. Hindi sila bumigay at umabot ng 16 na taon na tiis sila ng kanilang padre de pamilya. Nanay, salamat at nakilala ka namin. At loobin sana ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagcha-charity ng Daddy Frankie ay makatulong kami. Kumusta naman ang bigas natin ay? May bigas tayo. Mayroon pa naman po. Ibigay sa barangay. Ay, binigay ng barangay. Ilang kilo yon? 5 kilo po. 5 kilo. Pati ako na, naiyak sa'yo, Naiyak ako, mga kababayan. Pag ikaw laking hirap, mararamdaman mo talaga sa puso. Tagus talaga sa puso. Pagdating sa anak, pamilya ang pinag-uusapan, talagang nakakapanlambot. No? So, Kuya KJ, pahingi isang sakong bigas. Mabigyan natin sila nanay, no? Salamat po, sir. Sa laban lang, nay. Dati nung papanood ko lang po kayo, sabi ko sana makapunta sila dito. Kung sakali man. Kahit bigas lang. Kahit bigas lang. Ito po, dasal ko akong kagabi ng dasal. Tapos kanina nung nagliligpit pa ako. Tutuna pa. Kaya nakilala ko po isa. Sabi ko, kayo po si ano? Sabi ko, ay hindi po ako, kapatid ko po yun, sabi nila. Patunay, nay, patunay lang na ang Diyos kailanman hindi natutulog. Gagawa at gagawa siya ng paraan or gagamit siya ng mga bagay-bagay para makaabot or makarating ang tulong sa iyo, no? Kaya walang rason para sumuko, para bumitaw, no? Habang may buhay, may pag-asa. Salamat po, sir. Walang anuman. Ang mga kapatid mo po, nasaan? Yung mga kapatid ko yun po, yung mga Ilang kayo magkakapatid na? balik kami. Siya, Ah. kaya lang lahat kami hindi rin nakapagtapos ng Mahirap din ang buhay. Grade 6. Sige, dito. Ay, Kuya Bandam, thank you. Dito, dahan-dahan. Yup! Salamat, Kuya Bandam. Nay, itong bigas na to, pagpasensyaan nyo na po. Sana makatulong. Oo. Ha? Malaking bagay na po ito. Matagal na po namin kakain. Matagal nang kakainin. Kasi 3 lang naman kayo. Oo. Tsaka, syempre, magbibigay din ako pambiling ulam, no? Para, mga kababayan, para meron silang pambiling ulam. Salamat. Thank you, God. Thank you, God. Thank you po, God. Inaasahan mo ba na makakarating ang Team Daddy Frankie dito sa inyo? Iniisip ko lang palagi tapos pag nakapalo pa ako nagtingin, sana papunta sila dito. So ibig sabihin, Sana pag po. napapanood mo yung mga upload ni Daddy Frankie, Oo. ninanais mo na sana makarating. Oo, makarating sila dito sa amin. Para Anong pakiramdam na nandito na ngayon si Daddy Frankie? Masayang masaya. Masayang masaya. Masayang masaya po. Meron na akong bigas. Mayroon ka ng bigas. Oo. No? Kaya thank you kay Lord, no? Salamat. At ito pa, mayroon akong bilangin natin.
1, 2, 3, 4, 5,000. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Salamat. Laking bagay na po ito. Laban lang. Oo. Ipakita mo. Pakita mo sa buong mundo. Kahit babae tayo, kaya natin tumayo, magpakatatay, magpakananay. Oo. Proud Palagi ako sa ko iyo. naiisip Ha? pag tinatawag ang magulang ng anak ko. Asan ang tatay mo? Minsan pumasok ang anak ko. Sir, sa totoo lang matagal na pero naikinto ko. Mm. Pumasok anak ko. Mm. Isa lang yung notebook niyang dala kasi wala kaming pambili. Mm. Eh, pag magsusulat siya, ayaw niya ilabas kasi isa lang yung notebook niyang dala. Kahit wala akong papel, papasok ako. Kaya lang yung teacher niya. Pinagalitan siya kasi ba't di daw siya naglalabas ng papel, notebook. Pero hindi niya, doon na lang sinusulat sa notebook hanggang sa kalibas ng 4 na araw. May tinanong yung mga teacher sa kanila. Mm. Ano nyo sa buhay? Yung mga hiling nyo sa buhay kung sakali. Ano yung pagkukulang sa buhay nyo na nangyayari? Mm. Yung mga iba sabi nila walang baon. Yung iba sabi nila walang bigas. Pero yung anak ko, ako po, yung pagkukulang sa buhay ko po. Wala akong ama. Hindi ko naranasan may ama. Sabi na anak ko. Yung teacher po naiyak. Tapos pag uwi niya, binigyan pa siya ng bigas. Kaya sabi ko, yun po ang malaking pagkukulang po sa buhay ko na hanggang ngayon, nagkaisip na po ako, wala akong ama, sabi ko. Pero, kaya sabi niya, minsan mo naiinggit ako pag may nakikita kong may ama, kung anong pakiramdam ng may ama, sabi niya. Ako na lang yung ama mo, anak. Oh. Sabi ko sa kanya. Nakakaiyak naman mga Ako na kababayan. lang yung ama mo, anak, ama at ina. Kaya pag umaati ng tatawagin ng ama, ako na lang po yung Ikaw na lang. pupunta. Nakakaawa, no? Nakakaiyak. Oo. Pati ako napapaiyak, no? Asan yung anak mo na yun? Nandyan po. Pwede Taas pa- sanay ko. Pwede pakitawag. Ano pangalan ng anak mo? Si Drake. Cedric. Pwede natin kausapin si Cedric, mga kababayan. Yung mga ganitong bagay, kailangan palakasin pa natin ang kanilang kalooban, mga kababayan. Pasensya na kayo, kahit ako, mga kababayan, medyo mababaw ang luha ko. Ayan na si Cedric. Cedric, halika. Ayan. Upo ka dito, tabi kayo ni mama mo. Ayan, tabihan mo yung mama mo, tabihan mo rin yung papa mo. Kumusta naman si Cedric? Okay lang po, sir. Ilang taong ka na ngayon? 18 anyos po. 18 ka na. Oo. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Naghahanap po ng trabaho. Okay. Pero sabi ng nanay mo, nag-aaral ka pa. Opo. Nag-aaral po ako ng college po. Saan? Kaso po, wala pong budget pang kaya nag-iipon po muna ako bago mag-college. Okay. Tapos, yun, bali kanina po na-interview po ako sa Sentrum po. Mm-mm. 280 po yung sahod. Magkano? Per day po, 280 po. 280. Opo. Tapos sabi nila, natanggap po ako. Sa interview po, pumasa po ako. Tapos pinakukuha po ako ng barangay clearance para bukas po makapasok po. Ay, very good. So, papasok ka sa sentrum. Opo. Buti tinanggap mo na yung pumasok sa sentrum. Okay na po sa akin. First job mo ba magtrabaho sa sentrum? Opo. Since before, wala ka pang na-applyan? Wala po. Wala pa po. Wala pa. Minsan naranasan na pong mag-contraction. Naranasan mo. Sa Caloocan po. Yung kapatid mo, ilang taon na? 15 po. Nasaan siya ngayon? Nag-aaral po. Nasa school po. So, ikaw ang panganay, no? Opo. Opo yung panganay. Kaya, Kumusta yung buhay ninyong mag-iina dito? yun, kahit mahirap, sir. Tinitis, sir. Kasi gawa ng gantay. Mag-isa lang ang magulang kong nagpaparal sa amin. Nagpalaki sa amin. Kaya, yun, tinitis po yung hirap, sir. Gaano kahirap maging walang tatay? Sir, siguro di ko ma-explain, sir, kasi
di ko rin ma-explain sir sa dami ng pinagdaanan sir. Di ko na ma-explain sir. Pero mahirap po talaga sir. Mahirap. Opo sir. Nangarap ka rin ba na Oo, makasama mo yung tatay mo? Ay, opo sir, mangarap din po ako kasi gawa ng ibang pamilya po kumpleto po pero sa amin hindi po. Pero kahit wala po siya sir, nandito naman po yung magulang namin na babae sir na nagpalaki sa amin sir. Okay. Ever since ba, hindi mo naramdaman yung yakap ng tatay mo? Hindi po sir. Kasi tanda ko pa po sir, 2 years old pa lang ako sir. Tanda ko pa sir nung hinabol ako yung tatay ko sa palengke sa Manila sir para paluin. Oo. Ngayon may isip ka na, 18 years old ka na, lumaki ka sa hirap, sabi mo, nakita mo yung paghihirap ng iyong ina. Opo sir. At ayon pa sa iyong nanay, nung maliit ka pa, hihingi ka ng kanin lamig sa kapitbahay. Opo sir. Natatandaan mo pa ba yun? Natatandaan ko pa po yun sir sa mga lola ko po, lolo ko po. Hihingi po. ka talaga. Opo sir. Gawa ng ano po, kasi po halos 1 taon at kalahati po o halos 2 taon pong nalumpo yung magulang ko sir. Nung pinanganak po yung isa kong kapatid, nalumpo po yung magulang ko sir. Kaya bali ako na lang po talaga yung maasahan ng magulang ko kasi di po sila makalakad. Kaya sa mga lola, lolo, tito, tita ko po, nanghihingi po ako ng kanin para po may pangkain kami sa araw-araw sir. Pero kung iisipin mo, nangyari 2 taon, halos 2 years na hindi makalakad ang mama mo. Tapos ikaw, 3 years old or 2 years old. Pero hanggang ngayon, nakasurvive pa rin kayo. No? Opo, So, sir. ibig sabihin, never tayong pinabayaan ni God. Opo sir. Okay. Kasi kahit anong hirap ng kahit anong hirap ng buhay sir, basta may naniniwala ka kasi kay Kristo sir, walang mahirap sir. Tama. Bali yun po, araw-araw po, gabi-gabi nagdadasal sir. Minsan po sir, napapaisip na lang kami sir. Pero kahit kailan sir, hindi kami nagkaroon ng sama ng loob sa Panginoon sir. Oo. Hindi natin dapat questionin si God. Opo sir. Ano't ano man ang nangyayari sa buhay natin, mayroon siyang mas magandang dahilan. Kung bakit nangyayari yun, sir. Yes. Minsan nag-iisip tayo bakit nawala itong bagay na to. Bakit kulang tayo ng ganito. Ibig sabihin kasi may mas magandang preparasyon si God. May dahilan ba't hindi niya ibinibigay ang isang bagay na ito dahil ito'y hindi nakakabuti sa atin. Opo sir. May mga bagay na sadyang hinihiling natin pero hindi dumarating dahil alam niyang hindi ikakabuti sa atin. Opo sir, tama po sir. Minsan, binibigyan tayo ng very hard time para pagdating ng panahon na bibigyan niya tayo ng bagay na ganito ay nakahanda tayo. No? Opo sir. Kaya magpatuloy lang tayo magtiwala kay God. Huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Opo, Ngayon may isip ka na, wag kang hihinto. Dahil yun ang susi. Ano? Pwede kang mag-student working. Morning, sir. Ano bang Opo, sir. gusto mong course? Automotive po sir. Oo, yun, okay yun. No? Hindi mahirap maghanap ng trabaho. Tsaka, basta, lagi mo lang sasamahan ng panalangin, diskarte, Tiyaga. sipag. Opo sir. Okay? Ngayon, mapapanood ng tatay mo to na inabandon na niya kayo nung maliliit pa kayo. Ano naman ang mensahe mo sa kanya na ngayong malaki ka na? Kung sakasakaling makita ko po siya, bibigay ko pa rin po yung galang ko sa kanya kasi bilang po tatay ko siya. Pero po, sasabihin ko lang po na kahit wala po siya, kinaya po namin tumayo kasama magulang namin babae. Yun lang po sir, kasi di ko na wala akong wala akong bali binibigay ko na bibigay ko lang talaga yung galang ko sa kanya bilang magulang na lalaki sir. Kasi tatay ko pa rin po siya kahit anong mangyari sir. Napakabait mo. No? Kung iba-ibang bata na yan, magtatanim na ng galit, no? Pero tama yan. Mag-pray ka lang. Opo sir. Tanawin pa rin natin bilang tatay. Kahit sabihin natin hindi siya nagpakatatay. Opo sir. Ano't ano man, si God na lang. Basta tayo, laging mabuting tao. Ano? Opo sir. Ano naman ang mensahe mo sa nanay mo? Mula noon hanggang ngayon.
di niya kayo pinabaya magkapatid. Sana sa araw na mag-successful ako sa pangarap ko, nandyan pa rin kayo para makita na masabi na, nak, ikaw na yan. Sana pagpatuloy mo yan. Huwag mong gawin sa pamilya mo ginawa ng tatay mo sa inyo, sa atin. Na sana nandyan pa rin sila para makita na masabi na yan yung anak ko na pinalaki ko. Sana sa araw na yun, nandyan pa rin po sila para makita at masuklian ko lahat ng ginawa nilang paghihirap sa amin. Kasi sa bawat oras sir na nakikita ko sila naghihirap sir, tinanim ko talaga sa utak ko sir, pinangako ko sa sarili ko na balang araw may iyaon ko rin ang magulang ko sa paghihirap, na kahit basta mag-successful ako sa buhay sir, kahit ano ko yung kapatid ko, kahit mapag-aral ko na lang po para pumasok. Walang imposible. Mag-pray ka lang. Ha? Po sir. Bilib ako sa'yo. Saludo ako sa'yo. Ang pangalan mo ulit? Lloyd Cedric po. Cedric. Ha? Opo. Laban lang. Lalaki tayo. Opo sir. Ha? Ako si Daddy Frankie. Kilala mo ako. Opo, kilala ko po kayo sir. Sana loobin ng Panginoon na makatulong pa si Daddy Frankie. No? Ano naman ang Cedric? I-upload namin to sa YouTube tsaka Facebook. Talagang mga kababayan, napahanga ako sa pamilyang ito. Lalong-lalo na kay Nana tsaka kay Cedric. Tagos sa puso, sakit sa dibdib yung pinagdaanan nila. Kita nyo naman sa bahay pa lang talagang napakaliit pero masaya na daw sila. Ang importante, magkakasama sila. Cedric, sana loobin ng Panginoon na mas makatulong pa si Daddy Frankie. At wag kang tumigil mangarap. Ha? Sana wag kang sasama-sama sa mga bad Influence po. influence. Ang barkada nandyan lang lagi, pero pipiliin mo yung barkada mo, ha? Na kung nakita mong hindi maganda, lumayo ka, dumistansya ka. Tapos lagi kang mag-pray kay God, no? Ikaw ang panganay, gabayan mo rin ang nanay mo para makita pa nila yung panalangin mo, na makita yung tagumpay mo. No? Alam ko, malayo mararating mo. Dahil alam ko isa kang batang may takot sa Diyos. Salamat po Ng sir. mga taong naniniwala kay God ay laging pinagpapala. No? Opo sir. Okay. So ayan mga kababayan, medyo nawawalan po ako ng masabi dahil sobrang naawa ako sa pinagdaanan sitwasyon at natatouch ako sa kabutihang puso nila kahit sila'y napagdamutan ng magkaroon ng isang ama, no? At mga kababayan, sana makakabalik pa si Daddy Frankie dito. At sa mga makakapanood ng bidyong ito, sa mga may mabubuting kalooban mga kababayan, sana matulungan natin si Cedric na makapag-aral. Ayon sa kanya, dahil sa kawalan, kahirapan, magtatrabaho na lang daw po siya at nakapag-apply siya kahapon, bukas magsisimula na siya. 280 daw per day. Pero gusto ko po sana na mga pag-aral si Cedric. No? Cedric, may maraming mga kapanood nito. Anong mensahe mo sa mga kababayan natin? Sa mga gustong tumulong po sir, maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan gaya namin po. Okay. Si Nanay, umiiyak si Nanay. Nay, ano masasabi ni Nanay? Sir, ngayon ko lang po narinig na nagsalita ng seryoso yung anak ko, sir. Sa araw-araw nakakasama ko, sir, pero ngayon ko lang siya narinig na nagsalita, sir, tungkol sa ama niya. Na hindi siya nagtanim ng galit. Opo. Tama yun. No? Sa lahat mo na nakakapanood ng video pong ito, sinasabi ko po na sana po makonsensya naman yung papa niya kahit minsan. Ngayon malaki na yung anak niya. Pero nakita niya na hindi nagtanim ng galit. Maraming salamat po, sir. Napakabuti niyo po. Mabuti ang Panginoon. No? Kasangkapan Salamat po lang sa ako ng Panginoon. ating Panginoon. Salamat po, God. Salamat po, God. Amen. No? Laban lang. Opo, sir. Pati ako umiiyak eh. Hindi ko akalain po na makikita ko pa. Sige, no? Babalik ako dito. No? Sana makabalik tayo rito. No? Salamat po, sir. Walang ano man. Maliit na bagay po, sana makatulong. Kung ano yung pangangailangan ninyo. No? Ingatan natin yung sarili natin. Opo, sir.
Ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay naging magandang halimbawa. Kaya po kami gumagawa ng mga bidyong ganito mga kababayan para hindi na po pamarisan, no? Para maging magandang ehemplo sa atin lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. God bless po sa atin. Thank you po.